na ibaba agad ng Mansalay sa tatlo ang lamang ng nauhan dahil sa gameplay strat na inilatag ni Coach Isaiah. Naipakita niya sa mga players niya ang kahinaan ni Romero at maging si Mendez ay hindi rin makapaniwala sa pangyayaring iyon. Habang nakaupo nga ang binata ay ngayon lang niya naalala na palagi nga palang sa kaliwa ng basket umaatake si Romero. Mapunta man ito sa kanan ay napakabihira noon. Sandali tuloy siyang napatingin kay Coach Cervantes. Observant din siya pero ngayon lang niya naisip ang mga bagay na ito. Bigla tuloy nakaramdam si Ricky ng tuwa sa bagong kaalamang ito. Pwede rin daw niyang magamit ito sa susunod na mga laban niya. Bagong kaalaman at ito ang mga bagay na nakakapagbigay sa kanya ng will para mas lalong maging magaling. Sumilbato na nga ang referee at ngayon ay makikitang nagsipasukan na muli ang mga players ng magkalabang team na sinabayan ng malakas na cheer ng mga manonood. Ang team ng Black Knights ay nakahanda na rin agad sa side ng nauhan at makikitang ang pwestuhan ng mga ito ay nakaabang na muli upang si Romero ay dalhin sa weak side nito. Pero sa pagkakataong ito ay hindi si Romero o Kasapaw ang may dala ng bola. Si Garejo ito at sandali tuloy na patingin si Gerald sa kanyang mga kasamahan. Dito nga ay makikitang si Ricky ay nagpunta kay Garejo para raw siya ang bumantay rito. Si Gerald naman ang kay Romero na tumakbo sa kaliwang side at si Kasapaw ang binantaya ni Tuason. Kalmado namang hinarap ni Garejo si Mendez. Kailangan daw niyang mag-ingat kung kaya naman bumigla siya ng atake para gamitin ang screen na binigay ni Nerio. Si Dexter ay mabilis ding umikot ang tingin sa kanyang mga kasamahan. At nang makita niyang nagbigay na ng screen si Ledesma para kay Romero, ay doon na siya bumigla ng bato ng bola papunta sa ilalim ng basket. Nag-cut si Maki sa may left baseline. Mabilis ang pagbulusok ng bola at kasabay ng pagsambot ni Romero ay ang mabilis na paggalaw ni na Magbuo at Alcoba. Pinatalbog naman ni Maki ang bola at sa paglapit ng dalawang kalaban ay bumigla siya ng balik na ikinahabol ni Alcoba kaso sa pagkakataong iyon ay bumigla ng balik ito at tumalon laban sa sentro na si Magbuo. Iniiwas ni Maki ang bola mula sa kamay ng kalaban. Isang malalim na reverse layup iyon at si Magbuo nga ay nagulat dahil hindi niya iyon nahuli. Napabulalas pa nga si Romero at tumama pa sa isa niyang braso ang kamay ni Marlon na naging dahilan upang mapaseryoso si Coach Isaiah. Napakawala ni Romero ang bola at napasilbato ang referee. Kaso bago umangat sa ere ang bola ay naabutan pa ito ni Valdez na kinahinayang ng mga taga-nauhan. Si Maki nga ay napaseryoso na lang nang lumapag si Valdez sa kanyang harapan. Ayos napigilan ng isang ito ang 3-point play ko. Sabi nga ni Maki sa sarili na naglakad na papunta sa bonus area. Ang hirap i-predict ng tira ni Romero. Nasabi na nga lang ni Marlon sa kanyang team captain, "Ingat na rin Kuya Marlon sa foul." Sabi naman ni Gerald at tumango naman si Magbuo. Naipasok ni Romero ang dalawang bonus shot at ngayon nga ay samansalay na muli ang possession. Si Ricky ang nagtawid nito at si Garejo ngayon ang bumabantay sa kanya. Nag-ingat din si Ricky at dito na nga niya sinimulang pabilisin ang kanyang dribbling. Pinahabol niya si Garejo at sa pagbigla niya ng atake ay doon naman bumangga ang kanyang defender sa katawan ni Alcoba. Isang screen iyon at isang mabilisang step back naman ang ginawa ni Mendez. Sina Ledesma at Garejo naman ay mabilis na humabol sa kanya at dito na nga niya ginawa ang extra pass papunta kay Alcoba. Kaso na-intercept ito ni Romero. Nagwala ang nauhan crowd dahil sa mabilis sa pagtakbo ni Maki. Nagdilim din ang paningin nito nang lumitaw si Mendez sa kanyang tabi. Bumigla siya ng hinto at pinatalbog ang bola sa pagitan ng kanyang mga binti. Napadiretso si Mendez at si Maki naman ay nabigla nang lumitaw si Valdez sa likuran niya na kamuntika nang maagaw ang bola. Kasabay rin ito ay ang pagdating ni Alcoba para harangan din siya. Ang mga kakampi naman ni Maki ay nagdatingan na rin sa pangunguna ni Garejo. Sa pagkakataong ito ay walang choice si Romero kundi ang ipasa muna ito dahil nawala ang momentum ng kanyang galaw. Pinakawalan niya ang bola papunta kay Dexter kaso sa pagkakataong ito ay si Mendez naman ang nag-intercept doon.
Naagaw ni Ricky ang bola at nagwala ang crowd. Si Maki naman ay na-delay dahil sa pagharang ni Alcoba at Valdez. Si Garejo ang humabol kay Mendez, kaso masyadong mabilis ito. Ang mga naiwang sina Ledesma at Nereo nga ang kumilos para pigilan ito, ngunit sa biglaang pagbabago ng direksyon ni Mendez ay wala silang nagawa. Dumaan si Mendez sa pagitan ng dalawang malaking taong iyon na nagbigay ng pagkalampag sa mga Mendez fans. Umatake si Ricky sa basket at pagtalo niya ay doon na siya nagpakawala ng isang layup na ikinaingay muli sa loob ng venue nang pumasok iyon. MVP! 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 Mendez! 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 Ito ang kumawala sa loob ng venue at sa paglapag ni Mendez ay agad siyang tumuro sa dulong side. Depensa na, bulalas nito at malakas na oo naman ang tugon ng kanyang mga kakampi. Nakahanda na ang team ng Mansalay sa pagbabalik ng kalaban. Sa pagtawid nga ni Garejo na dala ang bola ay siya namang agad niyang pagpasa nito kay Romero na iniwanan ang depensa ni Valdez nang gamitin nito ang screen ni Ledesma. Nakapag-cut na naman ito. Pagkasambot nga ni Maki sa bola ay mabilis niya itong pinatalbog sa left area ng side nila. Si Alcoba ang nakabantay sa kanya at makikita rin ang marahang paggalaw ni Magbuo at Wason para sa help defense. Kaso, aabante pa lang si Romero ay bumigla naman ito ng talon nang walang alinlangan. Isang baseline jump shot sa left side ang kanyang ginawa at hinalit ng smooth jumper na iyon ng basket nang pumasok iyon. Walang kasabit-sabit ang bola sa ring at dito na nga rin nagwala ang Romero's fans. Ang lupit talaga ni Kuya Maki. Nasambit naman sa sarili ni Mendez nang dumaan sa harapan niya si Maki. Bumalik sa Mansalay ang bola at si Mendez ay mabilis na nakipag-switch mula kay Alcoba. Hindi muna siya nagbigay ng extra pass dahil nakita niya ang pasimpleng pag-aabang ng kanyang Kuya Maki. Iniwasan nga niya si Ledesma at sa paghabol nito ay doon na niya bigla ang pinakawalan ng bola mula sa kanyang palad. Tumapon ng bola papunta sa basket at mula sa ibaba ay makikita naman ang pagtalo ni Magbuo para idakdak ito, kaso nang magawa nito ang alley-oop dunk ay bumulagta naman si Romero sa ilalim niya ng biglaan. Nakapag-set agad si Romero ng charging post at ang referee ay napasilbato at binigyan ng offensive foul si Magbuo na ikinaseryoso ni Coach Cervantes. Nagwala tuloy ang Nauhan fans dahil sa nangyari at si Marlon na lumapag ay napahingal habang nakatingin sa nakahigang si Romero sa kanyang likuran. Ito na ang ika-4 na foul ni Marlon Magbuo at si Coach Mabs ay napangiti na lang sa nangyari. Isa rin ito sa mga talento ng kanyang pamangkin, ang magpaupo ng players sa pamamagitan ng fouls. Walang choice ngayon ang team ng Mansalay kundi ipasok ang backup center nilang si Punsalan. Nabawasan sila ng mabigat na defender sa ilalim. Sabi ni Coach Mabs na napatingin kay Maki na kalmadong-kalmado pa rin kahit pa nakagawa ng magandang defensive strat ang Mansalay laban sa kanya kanina. Iyan ang gusto ni Maki, ang challenge. Lalo siyang gumagaling sa pag-iisip ng gagawin sa game at ito ang magdadala sa amin sa pagkapanalo sa OMPL. Masayang winika pa ni Coach Mabs at sa pagsambot ni Romero sa bola mula kay Garejo ay bumigla ito ng pasa papunta sa sentro na si Nereo at isang quick 2 points ang nagawa nito laban sa napaatras na si Punsalan. Butas na ang ilalim ninyo, kaya wala nang makakapigil sa sentro namin ngayon. Sabi nga ni Maki sa sarili at sumenya siya sa kanyang mga kasama at napatango ang mga ito. Tila naintindihan nila ang ibig sabihin noon at dito na nga kumawala ang malakas na cheer ng Nauhan crowd para sa kanila. Palaging foul trouble si Kuya Marlon sa mga nagiging games namin at talagang hindi ito maganda para sa amin. Sabi naman ni Ricky sa sarili habang pinapatalbog ang bola. Humarang na nga sa kanya si Garejo at agad din niyang ginamit ang screen ni Alcoba sa kanya. Kaso sa paglayo niya kay Ledesma
ay siya ring paglitaw ni Romero na ikinaseryoso niya. Muntik na siyang maistila ni Romero, mabuti na lang at nakapag-react agad si Mendez. Kaso isang double team agad ang sumalubong sa kanya dahil nandito rin si Ledesma. Libre si Gerald, sabi ni Ricky sa sarili, kaso dinikitan siya ng dalawang defenders niya kung kaya nag-alangan siyang magpasa. Wala yatang balak ang mga itong pagbigyan ako. Bumuntong hininga si Ricky nang mangyari ito. Ganito rin ang natitiyak niyang mangyayari sa kanya sa bigger leagues. Alam niya ito. Wala nga siyang ibang choice kundi ang tanggapin ito. Alam niyang mahirap pero kailangan niyang ma-overcome ito. Kung kaya sa pagtunghay niya ay bigla niyang pinadaan sa likuran niya ang bola. Pinatalbog niya ito papunta sa pagitan ng kanyang mga binti at sa pagsalon ng kaliwa niyang kamay ay siya namang paggalaw ng palad ni Romero. Kailangang magtiwala ako sa dribbling ko. Matagal ko na itong ginagawa. Hindi na ito bago sa akin. Para makalusot sa mga malalaking defender, kailangan ni Ricky ng mahusay na ball handling at mabilis na decision making kung saan pupunta. Naiiwas ni Mendez ang bola sa palad ni Maki nang palipatin niya ito ng mabilis sa kanyang kanang palad. Naroon naman si Ledesma at nang umatras ang isa niyang paa ay napaabante ito sa pag-aakalang babalik siya. Kaso bumagsak pababa ang kamay ni Mendez at tumulak ng mabilis ang isa niyang paa. Dumaan siya sa gitna ng dalawa niyang defender. Parang dumulas ang kanyang katawan doon at si Maki ay nabigla dahil sa pagtuon ng isang braso ni Mendez sa kanya. Hindi ako titigil sa pag-usad. Kailangang walang makitang kahinaan ng kalaban sa akin. Bulalas ni Mendez sa sarili at dito nga ay kumawala ang bilis ng kanyang mga paa. Nilampasan niya si Garejo na sinubukan siyang harangan. Ito ay nang bumigla siya ng pagkanan na sinabayan niya ng biglaang sidestep pakaliwa. Ang bola, gumagalaw lang ito na parang naaayon sa kanya. Parang nakasunod lang ito. Hindi ito matamaan ng kalaban at sa pagdating niya sa harapan ng basket ay walang takot siyang tumalon sa harapan ni Nerio. Ngumisi si Mendez. Dito na nga tila nagbago ang kanyang mga mata at tila isang nagising na demonyo ang kumawala sa kanyang playing aura. Inalis niya ang doubt sa kanyang kakayahan at wala siyang ibang inisip sa pagkakataong ito kundi ang umusad at unahan sa pinakamataas na posisyon ang kanyang Kuya Maki. Ano man ang mangyari. Sumilbato ang referee dahil sa foul na naibigay ni Nerio kay Mendez na nakapagbitaw pa ng bola bago iyon mangyari. Isang malalim na reverse layup iyon at hinalit noon ang basket na kinatahimik ng nauhan crowd. Si Maki nagdilim ang paningin sa nangyari at napakuyom. Sa wakas natuto ka na, Ricky. Sambit niya sa sarili at nang pagmasdan niya si Mendez na pumunta sa free throw line ay kumulo ang alab ng isang tunay na basketballista sa kanyang dibdib. Natapos ang third quarter na lamang na ang Mansalay Black Knights at ito ay nang wala ng ibang pumuntos para sa Mansalay kundi si Ricky Mendez. 79-80 ang score at makikita nga rin si Romero na nakaupo sa harapan ni Ricky Mendez matapos ang ginawa nitong ankle breaker laban dito. Malamig na tingin ang binigay ni Mendez sa kanyang Kuya Maki matapos ang buzzer beater jumper na kanyang ginawa laban dito. Sorry Kuya Maki. Sambit ni Mendez na iniwanan na ang kanyang mentor noong nasa sisa siya. Wala nang ibang nasa isip si Ricky ngayon kundi ang manalo, ang umusad at hindi na bumalik pa sa kung ano siya bilang isang basketball player. Para saan ang sorry mo? Huwag mo akong patawanin, Ricky. Hindi pa kami talo. Sambit naman ni Romero na tumayo na rin at napangiti. Kalmado pa rin nga siya sa kabila ng 19 straight points na ginawa ni Mendez ngayong third quarter. Iyan ang ginusto mo, Maki. Sambit naman ni Lionel Duremdes na napangiti sa napanood niyang pagkawala ng scoring ability ni Ricky. Gusto kong mapalabas ang buong potensyal na mayroon si Ricky.
Gusto kong kapag naging magkakampi na kami ay maging unstoppable siya. Paano mo yun gagawin? Ngayong finals, palalabasin ko yun. Gusto kong makita ang deadly side niya na hindi lumalabas dahil sa pagiging humble niya masyado sa game. Eh di matatalo kayo. Malalaman natin kapag nangyari iyon. Isa pa, wala akong pakialam kung matalo ko. Mas maganda nga iyon para may dahilan ako lalo para mas lalong mag-improve. Ganito talaga tayong mga Duremdes. Nasabi pa nga sa sarili ni Lionel habang pinagmamasdan ang dalawa niyang pinsan sa loob ng court. Kaso, sa ating tatlo, ako pa rin ang pinakamagaling. At alam mo iyan, Maki.